Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, December 2, 2023. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa itong northeast monsoon dito nga sa parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. At yung shear line naman ay apektado pa rin po niyan yung parte ng central Luzon. At habang yung easterlies naman mas lalo nga pong lumalakas yung pagbugso ng easterlies. Ito nga po yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Kaya asahan po natin na makakaranas nga po ng maalinsangang panahon. Dito nga po magsisimula yan sa parte ng Aurora, Quezon. Dito po sa may Metro Manila, Bicol Region, Visayas, Palawan at maging sa Mindanao. At asahan din natin habang meron tayong easterlies, ito nga po yung mga moisture o yung mga kumpulan ng kaulapan na posible naman magdulot ng mga biglaang pag-ulan habang umiiral yung easterlies. Dito nga po yan sa may parte ng Visayas at dito naman sa may parte ng Metro Manila at ng Bicol Region. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, mananatili nga po na lumalakas pa rin yung pagbugso ng easterlies habang yung ating amihan naman ay hanggang dito lamang po, possible po hanggang northern Luzon lamang at central Luzon at may times na abot po siya hanggang sa parte ng Metro Manila at magdudulot pa rin po ng pag-ulan yung shear line sa ating bansa. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, asahan pa rin po natin na magiging maganda po ang lagay ng panahon. Pero meron pong mga tsansa ng mga pag-ulan dito nga po sa eastern section ng northern Luzon. Dito po yan sa may Apari, Cagayan, Santa Ana, dito po sa Tugigaraw, sa may Isabela, meron din po tayo dyan mga pag-ulan at dito po sa may Aurora. Dito naman sa may eastern section ng Visayas, meron din tsansa ng mga may hina at katamtamang pag-ulan. Dito naman sa may parte ng Palawan, meron tayong mga posibilidad na may hina at katamtamang pag-ulan. At halos sa malaking bahagi o halos sa buong Mindanao ay magiging maayos naman ang lagay ng panahon. Pagdating naman po mamayang alas 2 ng hapon, magiging maayos pa rin po ang lagay ng panahon. May mga tsansa lamang ng pag-ulan dito pa rin sa parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Habang patuloy nga po magpapaulan yung shear line sa may eastern section ng northern Luzon at extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, may mga tsansa po ng pag-ulan dito nga po sa Dinagat Island, Surigao, dito po sa eastern section ng Mindanao, dito po sa may parte ng Visayas, lalo-lalo na po dito sa may Bohol. At yung parte naman dito sa may Bicol Region, sa may Sorsogon, meron tayong mga tsansa ng may hina at katamtamang pag-ulan. At habang yung northern Luzon at eastern section ng northern Luzon, may mga tsansa rin po tayo ng mahina at katamtamang pag-ulan. Mananatili nga po maganda ang lagay ng panahon ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa. Bagamat mainit nga yung ating lagay ng panahon dahil nga po sa easterlies at yung kanyang moisture, yun naman po yung magdadala ng mga posibilidad na kaulapan na posibleng magdulot nga po yan ng thunderstorm. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, patuloy nga po na makakaranas ng mga mahina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa may parte ng northern portion ng Mindanao at dito po sa may parte ng Bohol, ilang bahagi ng Visayas at ng Bicol Region, pero halos sa malaking bahagi ng bansa ay mananatiling maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, ito nga po mapapansin natin, mananatili pong maayos ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng ating bansa.
Subalit dito naman sa may eastern section pa rin ng Mindanao ay may tsansa pa rin ng mga pag-ulan at makulimlim na kaulapan. Hanggang dito po sa may extreme northern Luzon at northern Luzon, ang eastern section nga po niyan ay may mga tsansa ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayun nga po sa ating advanced weather forecast bukas, December 3. No, ito nga po mapapansin nyo sa ating European Center yung mga weather system na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng December 4, dito po mapapansin natin magkakaroon ng possible low pressure area dito sa may parte ng China. At pagdating naman po ng December 5, dito po dadaan yan yung posibleng sama ng panahon na yan. At yung shear line, dito nga po yung shear line ay makaka-apekto pa rin po yan sa ating bansa. At pagdating naman po ng December 6, mananatili nga po ito po yung easterlies. Ito pong easterlies ay malakas pa rin ang pagbugso niya, kaya yung ating shear line possible nga po hanggang dito lamang yan sa may eastern section ng northern Luzon. Habang may mga sama ng panahon, 1, 2, 3, 4, hanggang 5 sama ng panahon ang umiiral sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By December 7, mananatili nga na yung shear line ay apektado ang northern Luzon at dito naman sa may gitnang bahagi ng ating bansa hanggang sa may parte ng Mindanao ay easterlies pa rin po ang nakaka-apekto. By December 8, dito nga po asahan natin may mga tsansa ng pag-ulan at meron tayong high pressure area sa may parte ng Japan. At pagdating naman ng December 9, by December 9, magiging maayos pa rin po ang lagay ng panahon at easterlies pa rin ay makaka-apekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng December 10, mananatili nga po na easterlies ay mas malakas pa rin po kumpara sa amihan at yung shear line ay posibleng magpaulan naman sa parte ng Bicol region at magkakaroon ng possible low pressure area dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon nga po sa ating advanced prediction, mababa ang tsansa na ito na pumasok sa ating bansa at ito'y posibleng bumaba. By December 11, ito nga po yung ating next possible scenario. May chance ulit na magkakaroon ng low pressure area dito nga sa may parte naman ng Japan at mananatili nga pong maayos at magandang lagay ng ating panahon. Wala tayong inaasahan na bagyo o low pressure area na posibleng magdulot ng matitinding pagulan sa ating bansa. Again, inulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa niyan na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.